May masamang balita kay Tito Sonto. Kaya di umano minamadali ang impeachment. Ang ugong-ugong magkakaroon ng palitan ng liderato kasi hindi makukuha ang hustisya hanggat nakaupo si Tito Soto at yung boyfriend niyang si Pinky Lacson. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay talaga na ang lahat ay may hangganan dahil tila bilang na lamang umano sa daliri ang pananatili ni Senator Tito Soto sa kaniyang pwesto. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Dito po muna tayo ha, ito muna ang pag-usapan natin dahil ito po ay may koneksyon doon sa impeachment ni BP Sara. At ito ay may koneksyon patungkol dito kay Tito Soto. So, dire-diretso na po yan at connect-connecta po yan. Okay? Eto, alam nyo po, alam ko inyong nabalitaan na nagdesisyon na po ang Korte Suprema patungkol dun sa fourth with. Ayan po yung malaking pinag-uusapan before. Na merong definition ng fourth with. Kaya nga naman, itong Tambaluslos Group, itong grupo ni Martin, Martin Rivera, hindi, Martin Maleta. Itong grupo ni Martin Maleta, galit na galit kay Chis Escudero. Alam naman natin na isa sa mastermind ng ayaw makaupo si BP Sara sa 2028 ay si Tambaluslos. Ito si Martin Maleta. Kaya nga naman kita natin ang galawan dyan sa Kongreso. So, hindi natuloy yung impeachment ni BP Sara last year. At ang sinisisi, ito si Chis Escudero. Dinisisyon na ng court ngayon. Supreme Court upholds Escudero position on Senate control of impeachment trial timing. Ibig sabihin, yung pinagtatalo ng fourth with, all along, tama yung ginawa ni Chis Escudero. Di ba? Ginawa lang ni Chis Escudero yung tama. Kasi kung minadali niya yun, illegal naman. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May mga pagkakataon na hindi po dapat ang sukatan ay laging minamadali. Halimbawa, gusto nilang singilin. Di umano itong si PRRD ng pagpatay. Di ba? Anong ginawa? Kinidnap si PRRD. Kinalimutan na ang due process. Di ba? Maraming ganong pagkakataon katulad tong kay BP Sara. Kahit unconstitutional yung pagkapasa ng impeachment, gusto nilang ituloy. Di bali ng illegal, basta madaliin. Yun po ang naging malaking labanan last year na lumalabas tama si Chis Escudero. Ngayon, ito ang nabalitaan ko. Ito galing po sa reliable person, okay? Hindi po ito galing sa yung mga vloggers ng sa kabila na parang gusgusin. Hindi po ito galing doon sa mga vloggers na hindi connected sa politika na parang nagbebenta ng motor, dinala na dito, nagbebenta ng ginto, nagpolitika na. Hindi po. Galing po to sa reliable person na well connected sa gobyerno. Ito balita. Ito mga darating na linggo, fourth with. Tandaan nyo to, malalaman nyo kung tumatama. Fourth with, mamadaliin, siraan si Chis Escudero. Dahil ang umuugong, gumagalaw na, papalitan ang liderato ni Tito Sen. At hindi maaalis, na si Chis Escudero nung panahong siya ay Senate President
ang Blue Ribbon Chairman, si Marcoleta. At nung si Marcoleta ang nag-iimbestiga, napakaganda ng investigasyon. Napakaganda ng pamamalakad ni Chis Escudero as Senate President. Naging noontime show lang naman tayo. Naging Itbulaga tayo. Nung pumasok-pasok, ayan si Tito Soto at syempre yung boyfriend niya, pinasok niya. Si Ping Lacson. At alam nyo na ang istorya. Hanggang ngayon, wala pang nangyayari. Hanggang ngayon, hindi pa naiimbestigahan si Tambaluslos. Hanggang ngayon, ayaw ipatawag si, yung 18 Marines. Pati si Gutesa ayaw ipatawag. Galit na galit tong Team Martin Maleta kay Chis Escudero kasi si Chis Escudero ang nagbanggit kay Tambaluslos. Nakikita nyo na. Ito maganda dyan. Kung tunay na mapapalitan si Tito Sen, hindi natin alam. Pero ang ugong-ugong naggagapangan na sa loob. Ang ugong-ugong magkakaroon ng palitan ng liderato kasi hindi makukuha ang hustisya hanggat nakaupo si Tito Soto at yung boyfriend niyang si Pinky Lacson. At hanggat ang dyan yan, si Ping Lacson walang mangyayari. So definitely, kailangan mapalitan si Tito Soto. Kaya yan ang balita May taning na. Ngayon, hindi natin alam kung makakakuha sila ng numero. Kaya yan ang ipagdasal po natin. Na ma-expose itong mga magnanakaw. Matanggal sa posisyon itong nag-aabuso ng kapangyarihan. Matanggal sa posisyon yung pinagtatakpan yung mga magnanakaw. Matanggal sa posisyon itong naghahadlang sa investigasyon dito sa mga Maleta Boys. And makakuha sila ng numero. Tandaan po natin, meron ng attempt last time. Di ba? Another attempt. But this time, mas crucial ngayon. Kasi it includes the impeachment of BP Sara. Kaya lahat sa tingin nila hindi papanig sa impeachment, kailangan banatan. Lalong-lalo na po si Chis Escudero. Dahil nga si Chis ay posibleng ipalit. Isa sa kinukonsider na ipalit kay Tito Soto. Yan po ang ating nadinig. So abang-abang lang natin, abang-abangan nyo lang kung ito ay tunay na mangyayari. Basta, basahin ko ito. The court found no unlawful delay and declared the case moot after earlier rulings nullified the articles of impeachment against Duterte, leaving no basis to complain that the Senate to proceed, illustrating that So sa madaling salita, yung isinampa labang kay Chis before ay lumalabas na tama ang ginawa ni Chis. Kita mo? Ano lang 'to eh. Time will reveal. It takes time. Pero all along, tama pala si Chis. Tapos, after a few weeks, nag-declare ang Supreme Court din na yung impeachment before unconstitutional. So nakita nyo? So sa madaling salita, lahat naman ng ginawa ni Chis. Abogado po ito si Chis, hindi natin pinagtatanggol. But definitely, kung titingnan natin ang ginawa ni Chis compared kay Tito Soto, it's just like night and day. Napakalayo po. Hindi sa pagtatanggol. Pero wala tayo makukuhang hustisya kay Tito Soto. Kaya yan ang balita natin, ito si Tito Soto may taning na as Senate President. Diba? Lahat pala nung ginawa ni Chis naayon sa batas. Hindi according to Coach Oli according sa Supreme Court. Ang problema natin ngayon, ang mga mambabatas ayaw sumunod sa korte. Iyan ang malaking problema natin. Kaya hindi na natin walang asenso tong bansa natin. Tanggalin na kaya natin yung korte kung ayaw nilang sumunod. Di ba? Ipapakita ko sa inyo to. Ito yung mga tao ayaw sumunod. Antitigas ng ulo.
Ito, tingnan natin ha. Tingnan natin ito. Ano ang masasabi ni Tito Soto patungkol doon sa usaping forthwith? 'Di ba? Oh. Dapat mayan, madaliin natin kahit walang due process, kahit wala na sa batas, etc. etc. Tingnan natin kung susunod sila sa desisyon ng korte. Tingnan po ninyo. I think the Supreme Court decision is based on the petition. It is, hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. We are co-equal of branch. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, so sa madaling salita, para kay Tito Soto, tama yung desisyon ng korte doon sa forthwith na ginawa kay Chis Escudero. Ginawa ni Chis Escudero. Pero hindi po papasakop ang Senado sa desisyon ng korte. Ibig sabihin, yung desisyon na forthwith ng Senado, hindi nila susundin. Naintindihan po? Yung forthwith na yun yung last year. Tama daw yun. Pero ngayon, iba na ang forthwith. Ibig sabihin, sakto yung forthwith noong sitwasyon before. Pero sa ngayon, iba ang magiging sitwasyon. So sa madaling salita, paikot-ikutin natin, itong si Tito Soto, hindi susunod. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang susi, kung gusto natin makuha ang hustisya, mapalitan si Tito Soto. Wala na po sa atin yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ipagdasal na lang natin. Wala na po sa atin, hindi natin kontrolado yan. Nasa kanilang mga senador. Kaya nga balita ko sa inyo, naglalakap sila kung magkakaroon sila ng numero para mapalitan si Tito Soto. Hanggat nakaupo yan, uupong Blue Ribbon Chairman si Pinky Lacson. At hanggat nakaupo si Pinky Lacson, etong mga Maleta Boys, yung totoong mastermind, hindi maiimbestigahan yan. Ang tagal-tagal, isipin mo ang problema natin. Ang pinaka-problema natin, yung nakawan sa ghost projects. Ang pinaka-problema natin, yung bilyong-bilyong nakawan sa flood control scandal. Yung pagtaas ng gasolina. Para kay Tito Soto, ang forthwith, yung impeachment. Ang gago, di ba? Ginagago tayong mga Pilipino. Kung merong forthwith dito, ang dapat forthwith na inaasikaso ninyo, paano nyo mahahanap yung mga mastermind na yon nang mabalik yung perang ninakaw sa atin, bilyon. Ang pagkakasabi pa nga, close to trillion. Iyan po ang nawawala sa pera ng taong bayan. At hahabulin ninyo yung si BP Sara na ang issue 150 na confidential funds. Iyan ang fino-focus ni Tito Soto. Yun ang dapat forthwith. Nakita nyo ng laki ng problema natin. Ang problema, isa pa, ito rin mga senador Diba? Ito mga senador na palipat-lipat na hindi natin malaman. Yung lumipat sa majority. Kasi kung hindi lumipat sa majority yon, hindi uupong Senate President to, hindi magmumukhang itbulaga itong Blue Ribbon ni Pinky Lacson. Naiintindihan po natin. So sana yung mga lumipat sa majority matauhan this time at makuha natin yung numero. Kasi ngayon pa lang nakikita na natin. Diba? Hindi malalayo na ang gagawin nila dito papaspasin. Papaspasin nila yan nang sa ganoon matanggal si BP Sara. De kesyo labag ang due process. Kitang-kita nyo na It is as if yung ginawa kay PRRD na kinidnap. Basta si PRRD madala sa dahig, hindi baling hindi siya humarap sa korte, hindi baling malabag ang due process. Basta forthwith, dalhin si PRRD ron. Same thing, basta forthwith, simulan. Diba? Kalimutan na natin yung problema ng nakawan sa ghost projects. Kalimutan na natin yung paglubog na ekonomiya. Ang taas na ng dollar ngayon. Ang stocks natin, makinig kayo
ang stocks natin bagsak. Diyan pa lang makikita nyo, yung mga investor natin umaalis. Yung peso natin bagsak ang taas ng dolyar. Ang negosyo sa atin bagsak. Pagtaas ng gasolina, umaakyat. Tapos anong inaasikaso ng mga kumag na to? Not on the way the Senate is conducting itself. But as far as And in this case, if ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, forthwith the following day. Oh, kita mo. Forthwith the following. Kasi may issue mayroong pinag-uusapan. Magbobotohan sa Congress. May 11. So kung sakali, matransfer sa kanila yung articles of impeachment, May 12 o May 13, we don't know kung kailan. Kung halimbawa matanggap nila na May 12. Ano ba yung May 12? Basta hindi basta hindi weekend. Alam ko hindi weekend 'yan eh. O halimbawa matanggap nila na May 12 o May 13. Sa the following day, May 14, Thursday sisimulan na. Yan ang gusto ni Tito Soto. Naka-break ang Senado. So magbi-break ang Senado. So walang break. Basta importante. Samantalang nung iniimbestigahan at pumuputok yung issue patungkol dito kay Lagutesa, dito sa flood control. Pag schedule ng break nila, break. Imbis na nag-iimbestiga sila. Ganito ka-ipokrito itong mga ito. Nakukuha nyo na? Mamadaliin nila basta yung gusto nilang madaliin. Magbe-break sila pag kinakailangan hindi maimbestigahan ang dapat maimbestigahan. Pero, pagpatungkol kay BP Sara, mabilis tayo dyan. Ganyan po lumalabas di ba? O, eto pa. Ha? O, eto pa. Isa pang mas marunong. Kikita nyo itong mga hindi abogado, sila pa yung mas marunong sa Supreme Court. Antindi, no? Etong mga mambabatas, sila pa ang ayaw sumunod sa batas. Akala mo tali-talinuhan. Di ba? O, pakinggan nyo to si Congressman. Anong pangalan nito? Pakilagay sa Nakalimutan ko pangalan. Pakilagay sa comment section anong pangalan. Huwag po kakalimutan ha. Oo. Sa mga hindi pa po subscriber ng channel na Coach Oli News, subscribe po kayo. Ulitin ko, Coach Oli News. Anong pangalan nito? But anyway, tawagin na lang ko muna siyang Congressman Niwi. Yun muna. Hindi kita iniinsulto pero nakalimutan ko talaga pangalan mo, pagpasensya na natin. But anyway, totoo namang Niwi ka eh. 'Di ba? Obvious naman, 'di ba? Hindi naman tayo nagsisinungaling, yung totoo. So, pakinggan po natin yung sasabihin ni Congressman Niwi. With all due respect to the Supreme Court, we disagree with this interpretation of forthwith. Malinaw kasi from the constitutional framers kung ano ibig sabihin ng forthwith. At malinaw sa lahat, kahit sino nagbabasa ng diksyonaryo, ito ay immediately. And holding public officials accountable is an ASAP task. As soon as possible. So sa kanya, ang forthwith, immediately. Regardless kung may malabag kang batas. Ganun yun eh. Diba? Ganyan yung pinapalabas nito. Hindi ko alam kung ito bang sinasabi niyang interpretasyon ng forthwith galing sa bundok o doon sa mga kaibigan niya sa bundok, sa tropa niya. Hindi ko alam. Pero yan ang interpretasyon nitong mama na ito. Kaya ako sabi ko sa inyo, lagi kong sinasabi, it's about time. Tanggalin na po. Diyan po nakapasok. Nung panahon ni Cory, itong itong party list. Dapat tanggalin. Tandaan po natin na hindi ko po nilalahat. May mga party list namang maayos. Pero yung party list na maayos, that is an exception to the rule. This is the general rule. Hindi naman sila directly voted by the people. Diba? Tingnan niyo. I mean, yung tawaging congressman to, parang, ganito na congressman natin. Look at him. Diba? Tingnan niyo kung tama ba yung sinasabi niya na may I beg to disagree pa. Alam mo, wala kasing problema kung ganyan din kayo kay Bongbong Marcos. Isipin nyo, kay Bongbong Marcos, hindi nyo pinapasa. Hindi pumasa yung sufficient in substance and in form.
Hindi pumasa yung kay Bongbong Marcos. Nasang katutak ang confidential funds. Ibig sabihin, yung mga ganitong congressman, itong si Congressman Gue, and the likes of him, are hypocrites. Double standard. Diba? I beg to disagree with you. Okay? Kung kinakailangan managot ng Duterte, padaanin nyo sa due process. Bakit hindi nyo idemanda? Halatang halata na ayaw nyong manalo si Sara dahil hahabulin yung mga namumundok, yung mga extremist, and the likes, the NPAs, the rebels. Diba? Mga drug lords, mga drug addicts. Yun ang hinahabol nitong mga to eh. And they are supported by Martin Maleta. Kita naman eh. From the very start. I mean, katangan nyo na lang kung hindi nyo alam. Kitang-kita naman ang panig na itong mga to. So, it's insulting na isipin ninyo. Kokorikin ng ganitong klaseng tao ang Supreme Court. Kaya sabi ko, tanggalin na kaya natin ang korte. Kasi ayaw nyo na, yung mambabatas natin ayaw namang sumunod eh. Kayo na lang kaya. Diba? Kayo na lang maghusga. Kayo na lang maging judge. Possible, kinakailangan gawin, kinakailangan mapanagot sa kanilang pag-abuso sa kapangyarihan. Kasi the more they stay in power, the greater damage they inflict on government and on the people. Ayun sabi niya, the more na mag-stay si BP Sara in power, mas malaking damage. I'm sorry po. I beg to disagree as well. Yung the likes of you, Congressman Ngiwe, if the likes of you will stay in power, mas malaking problema sa Pilipinas. Dahil the likes of you, walang naidulot na maganda sa kapayapaan ng bansang Pilipinas. The likes of you, walang nagawang maganda para masugpo ang mga bayolente na tao. The likes of you, walang nagawa para mapaganda ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Ano bang nagawa nyo? Sige nga, anong nagawa nyo sa bansang Pilipinas? May nakatulong ba kayo? Meron ka na bang nahuli man lang na drug addict? Meron ba kayong napatahimik na syudad? Na bundok? Meron na ba kayong lugar na naalisan ng droga? Meron na ba kayong nagawa para tumaas ang ekonomiya natin? O kontra kaliwa, kontra kanan lang kayo? Depende sa lagay. Ako yung nagtatanong lang, hindi kita pinagbibintangan. Pero legit yung tanong ko. Sa tingin mo may naniniwala sa sinasabi mo? Except the people, the likes of you. Alam nyo na kung ano to. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.